Hello! Welcome back! Maulang araw mula dito sa Egypt dahil magwi-winter na kaya mas sungit na ang panahon. May bagong topic tayo ngayon, malungkot pero sigurado akong mapupulutan ninyo ng aral. Lalong-lalo na sa mga nakapag-asawa ng Egyptian na second wife. Basahin na natin. Hello Miss Fufu, magandang araw. Isa po ako sa matagal nang nanonood ng vlogs nyo. Nakapag-asawa ko ng Egyptian engineer sa Dubai na may 2 anak, isang babae at isang lalaki. Second wife po ako, pumayag po ang asawa niya na mag-asawa siya ng pangalawa. Lagi po akong inuuwian ng asawa ko kaya wala naman ako naging problema. Nagkaroon din kami ng 2 anak na lalaki, isang 3 years old at isang 7 months. Minsan, kailangan kong mag-adjust dahil kapag bakasyon, sa bahay nag-i-stay ang mga anak niya sa una. Minsan, magulo kami dahil may katigasan ang ulo ng mga bata, lalong-lalo na ang babae niyang anak na palasagot at demanding. Last year, lumipat kami dito sa Egypt kasi may project sila. Pero nagkasakit ang asawa ko at namatay. Kaya naiwan ako bigla sa 2 maliliit kong anak. Hindi ko alam ang gagawin kaya naisip ko umuwi na lang ng Pilipinas. Pero may nagtanong sa akin kung nakuha ko na ang mana naming mag-iina. Kaya bigla akong napaisip, lalo na ngayong kailangan ko ng pera. May alam ka bang pwedeng gawin? Teresa, engineer ang asawa mo, nakapag-abroad siya, nakuha niyang magkaroon ng 2 pamilya. Sigurado akong may napundar ang asawa mong kayamanan. Ang problema, paano mo yun makukuha kung hindi mo alam ang law dito sa Egypt? Kaya ang dapat mong gawin, kapag natapos na yung 40 days, 1 month, 2 months, hindi ka pa rin nire-reach out ng first wife niya para i-share sa inyo yung mana. Kailangan mo nang mag-file ng kaso sa court. Alam niyo ba ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Arabong babae pumapayag na magkaroon ng second wife ang kanilang asawa instead na i-divorce sila kasi dahil sa kanilang sustento at sa kanilang mana. Maliban doon, wala silang magiging problema sa pagsubaybay sa kanilang mga anak. Kaya karamihan sa kanila nilulunok nila yung sakit. Ang kaso, kapag namatay ang asawa nila, doon sila nagra-revenge. Maraming mga unang asawa na sakim, hindi nila sinishare ang mana. Ganito ang pamana system sa Egypt. Kapag babae ka, whether asawa ka o anak na babae, may percentage ka. Halimbawa lang 60%. Bawat isa sa inyo, kapag may anak kang babae, may 60% siya, may 60% ka. Sa mga lalaki naman, 80%. So mas mataas ang mga lalaki sa babae. Halimbawa lang yung percentage na binigay ko. Pero mas malaki talaga ang pamana ng mga lalaki kaysa sa mga babae, kahit baby pa yan. Kaya sa sitwasyon mo, Teresa, magkakaroon ka ng mas malaking pamana dahil 2 ang anak mong lalaki. Ngayon, kung walang nagre-reach out sa'yo tungkol sa pamana, baka gusto nilang akuin lahat ng mana kasi foreigner ka at iniisip nilang wala kang alam. Kaya ganito ang dapat mong gawin. Kapag lampas na ng 40 days, bigyan mo pa ng additional na 1 month. Kapag wala pa rin nag-reach out sa'yo, maghanap ka ng lawyer. Kailangan yung lawyer na hanapin mo legit kasi maraming manlulokong lawyers dito. At may mga napanalunan siyang kaso. Ibigay mo sa kanya yung mga documents, marriage certificate at saka birth certificates ng mga anak mo. At siya na ang mag-aasikaso ng lahat ng rights mo. So anong mangyayari? Lahat ng ari-arian at pera, gold kung meron man, businesses kung meron man, pagsasama-samahin nila yon at paghahatian ninyo yung 6. Diba 6 kayo, 2 asawa at 4 na anak? Tapos, ang magdi-decide nun, korte. Ikaw mag-iintay ka lang, ang magfa-follow up sa'yo yung lawyer na kinuha mo. Huwag kang mag-alala kasi
Hindi ka pwedeng i-oppress ng unang asawa dahil karapatan mo yon at nakasulat yun sa batas. Kahit na hindi pumayag ang unang asawa sa mga karapatan mo, pwede mo siyang sampahan ng kaso hanggang sa makuha mo yung mga karapatan mo. At wag mong hayaang hindi yun ibigay sa'yo. Tulad ng kapitbahay namin dito, yung asawa niya, nag-asawa uli ng pangalawa at saka pangatlo. May anak silang isang lalaki na 36 years old, tapos yung isang babae, yung panganay, around 40. Nung namatay yung asawa niya, hindi nila binigay yung mga mana nung pangalawa at pangatlo. Anong nangyari? Nagsampa ng kaso yung pangalawa at pangatlong asawa kasi may mga anak din yun. Kinukuha nila yung rights nila na ayaw ibigay nung kapitbahay namin, nung anak niyan lalaki. Kasi ang naghahawak yung mga lalaki, lalo na kapag malalaki yung mga anak nila, matatanda na. Kapag sakim, hindi nila binibigay. Kaya few days ago, nakatanggap sila ng malaking files mula sa korte. Ganon kalaki yung kaso nila na kinumplain ng dalawa at pangalawang asawa. Kaya wag ka munang umuwi ng Pilipinas hanggat hindi mo natatapos yung problema mo tungkol sa pamana. Kasi makakatulong sa inyong mag-iina yun. Baka kapag umuwi ka, hindi mo na yun makuha. Ididelete ka na nila sa listahan ng mga bibigyan ng mana. Kasi wala ka na dito sa Egypt. Tungkol naman sa mamanay ng mga anak mo, dahil maliliit pa sila, ilalagay yun ng korte sa bangko hanggang sa makuha nila yun. Mag-reach sila ng 21. Buwan-buwan, magkakaroon yun ng interest. Depende kung magkanong amount yung principal. Yung interest buwan-buwan, ayun ang pwede mong i-withdraw para gamitin mong panggasto sa mga pangangailangan ng mga bata. Dapat lahat yan alamin mo mula sa lawyer mo at ingatan mo lahat ng documents na ibibigay sa'yo. Ayan, sana nagustuhan ninyo ang topic natin today at may natutunan kayo. Good luck, Teresa, and God bless. Have a good day. See you again. Bye!